Hindi ko, medyo, pero halo-halo na ako kasi, parang siguro ilang minuto kaming hindi nag-usap, gano'n. Kaya talaga, hindi, kasi pagka panganak ko, ninalikan na ganda ako ng mama ko. Kuya talaga. Kasi gusto niya tanong kung ano experience, anong feeling ng first kiss. Kung first kiss niya. On screen. On screen. Diba, until now, alam ko pa rin yung nangyayari. May hangover pa rin, gano'n. Pero nagkaroon ka ba ng parang nag-hesitate ka ba na gawin since first na? Ako, yes, ako. Hindi dahil sa ayaw ko, kundi dahil, siyempre, para kay Fiam. Kailangan kasi sa kanya magsisimula ko kung gusto ba niyang gawin ko o hindi. So, Anong na-feel mo after? Ano ba yun? Ay, ito, nag-stick na ako. Naka-stiff neck dahil sa kissing. Ako Pero after na sinabi ni Fiang sa'yo, ano yung conversation niyo ni Fiang after ng kissing? Awkward ba? Awkward ba? Hindi ko, medyo, pero halo-halo na ako kasi, parang siguro ilang minuto kaming hindi nag-usap, gano'n. Nahiya kami sa isa't isa, parang. Pero nung naka-recover na kayo, Naka-recover? isa ka na. Grabe na recover. Ano ba yung sasagot ko dito? Speechless. Feeling na nag-kiss. Same. Okay. So nawala rin naman yung hiyahan. Walang practice yun. Wala po kasi, in-expect ko kasi talaga namin. Marami daw. Maraming angulo. Siguro tayo sa kiss. Paano, aware ka naman siguro na sa online binabash si Piang. So paano kung sinusupport si Piang as love team? Doon sa mga bashing. Ayun, gaya lang ng una, siya kasi mahilig siya mag-alungkat sa telepono niya. So, ako, yun naman yung pinagkaiba namin. Hindi ako mahilig mag-alungkat sa telepono ko. Kung may bashing, wala akong balak tingnan yan. Nililibang ko yung sarili ko sa ibang bagay. Ganun yung pinapagawa ko kay siya. Kahit ayaw niya, ito gawin mo kaysa sumama yung mood mo ngayong araw. Halimbawa, nanonood na siya ng anime na kakaiba sa, alam mo yun, sa bashing sa anime. So, natutuwa niya manood ng anime. Sa good mood na sa ganung paraan na iwasan niya yung mga. Pero paano hina-handle niya? Paano niya hina-handle? Yung at first ba, na-apektuhan ba siya? Strong, sobrang strong ni Fiang, pero sa araw-araw namin magkasama na mas nararamdaman ko na kahit paano na-apektuhan din siya. And wala tayong magagawa. Nandito tayo sa industriya to. Sobrang normal lang ng ganun. So, the least that I can do is libangin siya, isama siya sa mga bagay na malayo sa industriya. Ano yung misconception ng ibang tao na alam mo hindi ganun si Piang? Yung kamakailan na pumutok na issue, masama daw ugali, maldita, ganyan. Walang totoo daw. Walang totoo daw siguro. Ganun lang talaga yung kapangyarihan ng splice wheel talaga. So, ibang nagagawa ng ganun. Ano mo kasi sabi ni Isip Bata daw? Tapos sabi nila, hindi daw bagay, kasi sinasabi hindi bagay sa'yo. Kasi nga, di ba si Fiang medyo siya sa, wala siya sa videos, mga nakita ng tao online. Personality na niya yun eh. Wala tayong magagawa. So, siya yun eh. Sa ganung paraan siya nag-express ng personality niya. And I don't think na isip bata siya. Siguro, somehow hindi pa siya ganun ka-matured. Siyempre, at her age, bata pa naman talaga siya. 19 years old. So, ayun, kaming mga nakapalibot sa kanya. Hindi naman kami nagsasawa na i-guide siya. Hanggang sa, maramdaman niya yung maturity talaga. So, minsan, pinagsasabihan niyo naman siya. Oo, pero madalas na. Kasi may pagkamatigas talaga yung ulo niya. Pero ayun, sobrang willing naman siya sobrang open naman siya sa mga sinasabi namin. Ni Tita Mira na nila Miss P, ng video. Napapansin mo na may nababago kapag pinagsasabihan mo? Oo, marami. Business ikaw na lang. Pero Jay, marami kasing nagtataka siya. Parang nagtatanong, bakit hindi parang
Or parang wala pa rin label until now? Ano ba yung totoo real score? Sa akin na, syempre ako yung lalaki, so hindi naman kailangan magmadali. Kaya kami, ako sa edad ko, kailangan ko talaga trabaho muna, career muna. And syempre ganun din kay Piang. So ang mahalaga naman sa amin, nagkakasundo kami sa plano namin dalawa. And hindi nawawala yung banda. Of course, ganun. Hindi namin ganun ka pinapahalaga yung ganun bagay. Pero behind the scenes, but exclusively, ano kayo? Exclusively dating? Or seeing each other? Or getting to know a relationship. So masaya kami, masaya kami at walang makakasira doon, ganun na yun. Oh, hindi ko rin alam kung paano ko sasagutin yun. Last question, anong plan nyo ni Piang na after this? After ghosting? After ghosting, ganun ulit. Siguro, hasain pa namin kasi yung mga proyekto na nakalatag. So, gusto namin magawa na yung proyekto ng lalampas sa expectation ng iba. So, gagalingan pa namin ganun kapag. Thank you so much, guys! Thank you po, thank you po. Mo ba si Piang? Oo naman. Parang walang araw na hindi kami magkakulit. Sa alas 2 weeks so kang ako. Wow. 2 weeks ata. Hindi ako nagkakamali. Nalaki na ako sa Ilocos. Oh. So, lagi kayong magkausap. So, wala pang label? Walang label? Ay, lang din ko lang. Love team lang? Love team. Hindi pa nag-level up? Yung happiness, nag-level up yung happiness. Grabe siya. Pero kung sakali, JM, na magkakaroon ka ng another love team, willing ka ba na may partner sa iba? And same with Piang? Love team, in terms of love team, siguro wala akong pipiliin talaga. Honestly, noong ba man naging global na ako dyan. Si Fiang at si Piang na talaga yung gusto ko magka-love team. Kung bibigyan ako ng opportunity na magkaroon ng magka-love team, si Piang na talaga pipiliin ko kahit anong proyekto yan. And hindi, kung pagpipiliin ka, bibigyan ka ng chance na sige, sino gusto mong maka-partner sa isang project? O sino yung dream mo na makasama sa mga actresses natin today? Honestly, puro lalaki lang po talaga na-idolize ko. Pero siguro kung magkakaroon mo ng ganang klase ng opportunity, ako, as an actor, siguro magiging open po ako. Pero syempre hindi ko ito pwedeng gawin nang wala yung opinion niya. Unang-una syempre, kailangan ko ipagpaalam sa kanya. Gusto ko, syempre malaman ko rin yung salary niya patungkol sa project niya. Kasi I don't think na magagawa ko yung project na yun na wala yung support na ibibigyan niya. Wow. So pag hindi pumayag si Piang, Ay, baba. so i-reject mo din yung project kahit gaano kaganda? Yeah, I think so. Ganun mo mangyayari kasi kailangan ko pong unahin yung mararamdaman ng screen partner ng love team ko. Wow. Bago ko po gawin yung ganung klase ng play. Parang hindi na kailangan ng label. Charot. Pero open ka din, JM, kung sakali, kasi nauuso yung mga parang May December affair projects, di ba? Kung sakaling may partner ka like si Joshua, may partner kay Ann Curtis, ayan, open ka sa mga ganong roles. And sino yung dream mo kung sakali? Sa tingin mo yung bagay kayo? Bagay kami ni Kurt Joshua talaga. Medyo. Kaya ka natatanong kung willing ka mag-BL eh. Hindi, marami lang ako na-idolize na actor. Maging open mo ako sa ganun. Si Marcel lang din mo talaga. I mean, as an actor, syempre kailangan ko maging open sa mga ganong klase ng proyekto. Kasi iba't ibang learnings ko yun, iba't ibang project, iba't ibang learnings na makukuha ko. Pero ay, nagaya mo na sinabi ko, kailangan ko rin hingin yung salary, yung opinion, patungkol sa ganong klase ng proyekto. And vice versa, ganun din naman yung siguro na relationship. Grabe. Parang gusto kong isipin si Piang ang manager. Charot. Joke lang, JM. Good luck. Thank you po! Thank you, Miss Janice Navida of Bulgar! At alam mo, isa to sa mga most viewed natin na na episodes. Ang dami talaga nanonood sa live stream ngayon. So, babasahin ko lang yung ilan sa mga nababasa kong comments. Kanina pa ako nagbabasa, nag-enjoy ako magbasa ng comments nila. Sabi,
kanina may all caps siya, sabi mo yun. Sabi niya, grabe naman ang tanungan. Oh Nag-enjoy my, sila help. help. Help pala, oo. Asa na yun? Meron pa. Ay, nagsabi na grabe yung mga tanungan si Kim Tan. Sabi ni Etchi Para John Martin, support pa rin kami sa inyong dalawa kahit solo or kayo ni Fiam. Oh, that's also what we want to hear, syempre. Sabi ni Kim Tan, sana all namimiss. Ay! Ano ba ba? So, syempre, ang daming tinutuksukan ng Ingrid Garaw. Oo. Ano pa ba yung mga sinasabi nila? Sabi ni Irel Baluyot, grabe, saludo na talaga ako sa'yo, JM. Woo! Sabi ni Miss Marbs, magpaalam ka rin sa amin, JM, ha? Ha? Ang dami kong kailangang pagpaalam. Ang dami, ang dami. Ang dami nun. Ano pa ba? Sabi pa, JM, the man you are. Sabi ni Lily Zhang. Thank you po sa mga comments po ninyo. Ano pa ba? Sabi rin, sabi ni PHG, grabe mga tanungan, parang hindi ko carry, hehe. Pero grabe, nakakakilig mga sagutan ni JM, palaban talaga. Wow! JM Ibarra, Hindi mo na palaban. pwede manahimik dito. Oo nga, no? Hindi pwede. Kapag dalawa kayo, pwede. Oo, sisibihan ko ang sasagot sa akin. Ngayon, wala kang choice. Wala. Wala kang choice. Ikaw na talaga. Well, thank you po sa inyong mga comments. Thank you po sa pagsama sa amin dito sa ating Star Magic Spotlight Press Con. Mamaya po ay may isa pa tayong Star Magic artist na makakasama. Pero bago po namin siya ipakilala, JM, bilang panghuli, ano ang mensahe mo sa iyong mga taga-suporta? Meron ka bang gustong i-promote? Imbitahan mo silang panoorin ng iyong pelikula at show. Ayan, sa lahat po ng sumusuporta sa akin and sa mga online viewers na rin natin dyan. Abangan niyo ho at panoorin ng Child Number 82, Anak ni Boy Kana. Ito ay mula sa direksyon ni Direct Team Villanueva. Ay malapit na po yan, October 3 to 12. Hindi ako nagkakamali sa Cinemalaya Film Festival. So magkita-kita po tayo dyan. See you po. Konting tulog na lang yung October 3. Oo nga, lalo na ako. Kinabahan na tuloy. Ito na, nagiging totoo na. At of course, yung ghosting ay nasa I Want pa rin po. Pwede niyo pong panood yan for free. Yes. And where can they follow you online, JM? Para sa mga hindi pa nakafollow sa'yo, go ahead. Ayun, sa mga hindi pa nakapalo sa akin. No problem, kahit dito na. Ayan guys. Ayan. Kailangan po Walang pilitan. Kayo ang bahala. Search nyo na lang po, JM Ibarra online. Hindi ka naman ang magamit. Well, thank you sa pag-drop by dito sa Star Magic Spotlight Press Con. And thank you